worship pad. Glory to Jesus. Amen. Glory to God. Give the Lord God a big hands of praise. Isa pa nga po, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Background nga po ng worship pad po natin dyan, kung meron po. Glory to Jesus. Hallelujah. Sa mga oras pong ito, ang mensahe po natin is stress to bless. Sabi nga po, stress to bless. Mula sa pagiging isang stress o stressful life to blessed life. Pakisabi nga po, from stress to bless. Ayan, from stress to bless. Sino po sa inyo rito yung nakakaranas at madalas ma-stress? Taas po ang kamay. Oh. Sino sa inyo rito yung laging nagwo-worry, laging nag-aalala sa mga ine-expect ninyo, inaasahan ninyo na mabuting bagay, pero nag-aalala kayo, baka hindi siya mangyari, baka hindi siya maganap. Sino po sa inyo rito? Wala po ba? Sa mga oras na ito, hinihingi po muna pumikit habang hinihintay po natin yung background music po natin. Yung worship background po natin na pad. Lord, salamat sa mga oras pong ito. Dakila po, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. We pray the Spirit of the Lord be upon us. Let the atmosphere of the how shakaraban descende. Hallelujah. Open the hearts of your people to hear your message, to hear your word. Hallelujah. Sabihin niyo nga itong prayer na ito, Father God, forgive me for all of my sins. I open my heart. I want to receive your word. Pinapatawad ko po. Sabihin niyo po, pinapatawad ko po ang mga taong nagkasala sa akin, ang mga nakasakit sa akin. Naging daan upang magbigay ako ng tampo sa kanila. Humihingi po ako ng tawad. Ako ay iyong patawarin. In Jesus' name, Amen. Amen. Alam niyo po kung bakit. Tinuruan tayo ng Panginoon, bago ka magbigay ng handog sa Diyos, bago ka lumapit sa Panginoon, kung may sama ng loob ang kapatid mo sa'yo, lapitan mo siya at puntahan mo siya, humingi ka ng tawad bago ka lumapit sa Panginoon. Sapagkat maaari maging hadlang sa pagsamba mo ang hinanakit mo o sama ng loob mo o tampo mo sa isang tao. Naniniwala po ba kayo doon? At kapag nagpatawad ka muna at nag-release ka ng forgiveness sa mga taong nagbigay ng inis sa'yo, nagbigay ng way para mainis ka at magalit ka, then open ang heaven, open ang langit upang maranasan mo ang presensya ng Diyos, ang peace ng Lord. Kaya sa mga oras na ito, sa mga tao na kung saan nagbigay sa iyo ng galit, hinanakit, puot, tampo sa buhay mo, nag-grieve ka, nasaktan ka, lumalayo ka sa mga taong ayaw mo, forgive them. And kapag nagpatawad ka, ang pag-ibig ng Diyos, ang presensya ng Diyos, papalo sa iyo, walang magiging sagabal, walang magiging hadlang sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya sinabi niya, magpatawad ka muna. Nagpatawad na po ba kayo? Yan, sa mga oras na ito. Dahil nagpatawad na kayo, patatawarin kayo ng Panginoon, tutulungan kayo ng Diyos, i-bless kayo ng Diyos. At ang message sa mga oras na ito is from stress to bless. Dito po sa verse na ito, sa Matthew chapter 9, verse 22. Matthew chapter 9, verse 22. Hallelujah. Matthew chapter 9, Jesus turned and saw her. Take heart, daughter. He said, your faith has healed you. And the woman was healed from that moment. Then, Marcos chapter 9. Bakit nandiyan sa Matthew? Marcos chapter 9, verse 22. Marcos chapter 9, verse 22. It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us. Sa Tagalog, madalas yang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy o sa tubig para patayin.
Kaya maawa po kayo sa amin. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. Uulitin ko, madalas yang itumba ng masamang espiritu. Meron pong isang tao na madalas pong itumba ng masamang espiritu sa apoy, pinapahirapan sa tubig para patayin. Lumapit itong taong ito kay Jesus. Sinabi niya, maawa po kayo sa amin, Jesus. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami. Sinagot siya ni Jesus, bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay may magagawa. Magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Mayroon pong isang tao, problemado, stress na stress. Marami na po siyang nilapitang mga tao, maaaring hospital at bularyo, para lang po masolusyonan ang problema ng taong ito na pinapahirapan ng masamang espiritu. Dinadala sa tubig, dinadala sa apoy upang patayin. Nung na-meet niya si Jesus Christ, sinabi niya, kung may magagawa po kayo. Kumbaga, yung kanyang question na yon, yung kanyang tanong na yon, kung may magagawa kayo, ibig sabihin, kung may magagawa po kayo, parang hindi siya siguradong kung may magagawa talaga si Jesus. 50-50 po yung kanyang question, na kung may magagawa po kayo, sige po, tulungan niyo po ako. Pero alam niyo pong sinabi ng Panginoon, bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay may magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin. Makinig kami pandinig. May mga tao, kapag sila'y nagkaroon ng sakit, pumupunta sila sa ospital. At may mga hospital na hindi lahat ay kayang tanggapin ang may mga sakit. Nakakabalita po tayo na kapag pumunta po ang isang tao sa ospital, medyo malala yung sakit, medyo mabigat yung sakit, hindi nila kayang pagalingin, hindi nila kayang tulungan, hindi nila kayang resetahan, hindi nila kayang operahan. Dinadala po sila sa mas mataas na hospital na may mga kakayahan at may mga gamit para pagalingin o para tulungan o operahan yung taong may sakit. Tama po ba? Katulad po ng ating isang kapatiran, dinala po siya sa lie-in, siya po'y buntis ng panahon na yon, pero hindi po nila kayang palabasin yung bata ng basta-basta sapagkat napakabigat ng bata. Kaya dinala po siya sa isang mas malaking hospital, hindi lang sa lie-in kundi hospital, at gumastos ng daang-daang libo. Kasi hindi kaya ng lie-in para tulungan yung manganganak. May mga hospital na kung saan natatanggihan ka na. At tapos, yung tipong madi-discourage ka na. At naghahanap ka na ng solusyon, marami ka ng nilapitan, marami ka ng pinuntahan para masolusyonan yung problema mo. Pero wala pa rin solusyon. Ganun po ang mga tao. Ganun po yung mga tao. Hirap na hirap po silang humanap ng solusyon. Samantalang ang solusyon ay ibinigay na sa atin. Sino po ang solusyon natin? Ang Panginoong Jesucristong nagbigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo na pinoprovide ang spirit, soul, and body. Akala po natin spirit lamang po yung kanyang tinutulungan sa atin? Hindi po, spirit, soul, and body. 3-in-1 po ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. To bless you, spiritually, mentally, which is soul, and your body. Upang pagalingin ka, bigyan ng kakainin, iinumin, at darating, kaya niyang ipagkaloob, kaya niyang i-provide ang mga bagay na yan. Pakinig ang may pandinig. E di pumunta na po halimbawa yung tao sa ospital. Doon po sa nire-recommend na mas magaling at mas mahusay na kaya siyang tulungan para gumaling or upang operahan. Sasabihin nung sa hospital, kaya namin, halimbawa, sasabihin nung may sakit, kaya nyo po bang pagalingin, kaya nyo po bang maoperahan, kaya nyo po bang matulungan ang aking anak na kung saan naghihirap sa sakit. O sabihin ng hospital, kung may magagawa kami, may magagawa kami.
Kaya naming operahan ang anak mo, kaya naming tulungan ang anak mo. Ngunit, may kondisyon. Ano ang magagawa ko? May magagawa talaga kami. Kailangan mo ng malaking halaga para sa operasyon mo. Tama po ba? Tignan niyo po ha, tignan niyo po yung revelation. Ang tao, humihingi ng kapalit. For example, tutulungan kita, may magagawa kami, may gamit kami, may magagaling kaming doktor. Tutulungan ka namin. Ang tanong, may pera ka ba? Pang-opera. May pera ka ba? Pang-stay sa ospital. Amen? Kay Jesus, ang hinihingi niya sa iyo ay hindi pera. Hindi milyong piso ang hinihingi ng Panginoong Jesucristo sa mga tao. Ang hinihingi niya, kaya kanyang tulungan, kaya kanyang i-bless, kaya kanyang iangat sa buhay, kaya kanyang baguhin ang mga imposibleng bagay sapagkat siya na yung pinakamataas sa lahat ng mataas. Amen? Ngunit ang kanyang sagot sa salitang kaya ba ni Jesus i-bless ka, tulungan ka, ayusin ka, pagandahin ang buhay mo, pagandahin ang kinabukasan ng pamilya mo, magkaayos-ayos kayo ng pamilya mo. Kaya ba niya? Sa mundong ito, pag pumunta ka ng psychologist, may bayad din. Psychiatrist, may bayad din. Amen? Sa mental hospital, pag pumunta din, yung iba'y may bayad din. At yung iba naman nagpaparehab, may bayad din yan. Pagdating kay Jesus, hindi bayad ang hinihingi niya para tulungan ka. Hindi bayad ang hinihingi niya para i-bless ka. Ang hinihingi niya sa atin, hindi malaking halaga. Ang hinihingi niya sa iyo, pananampalataya mo sa Kanya. Amen? Ang problema ay ito. Hindi sapat sa mga tao ang salitang pananampalataya kay Jesus. Makinig po kayo ha. Meron pong 10 taon na Kristiyano. 10 years po siya nag-testimony po siya, nag-testify po siya. Siya po ay meron pong anxiety attack, panic attack, anxiety disorder. Okay? Puno ng worry sa buhay, stress sa buhay, 10 taon. Hirap makatulog, hirap huminga, mahirap ang buhay, ang hirap ng katayuan, ang hirap ng kalagayan, pero Kristiyano siya. Nananampalataya ba siya sa Diyos? Yes, nananampalataya siya. Ano ba ang salitang pananampalatayang magbibigay solusyon sa atin? Nami-misunderstood ito ng maraming Kristiyano. Akala nila yung salitang faith at yun na lang yung salitang faith. Makinig po ang bawat isa. Alam niyo po, 10 taon po siyang nananalig sa Diyos, pero walang nangyari sa kanya. Kasi ang solusyon pala sa problema niya ito po. Action sa kanyang mga narinig na salita ng Diyos. Because faith without works is dead. Patay ang pananampalatayang wala kalakip na gawa. Magbibigay ko halimbawa, mayroon akong asawa. Ang pangalan niya, Sarah Maika. Pastora Sarah. Alam kong asawa ko siya. Ferrer. Amen? Mayroon akong knowledge na asawa ko siya. Saan man ako pumunta, alam kong may asawa ko. Parang mga Kristiyano po yan. Saan man tayo pumunta, alam nating may Diyos tayo. Pagtatanungin ka bang Kristiyano ka ba? Yes. Meron ka bang Diyos? Yes. Bata pa lang, meron na akong Diyos, sumasampalataya tayo. Parang asawa, halimbawa. Yes, alam kong may asawa ko. Matagal na nga kami ng asawa ko eh. Amen? Alam ko yon. Ibig sabihin, katulad ng mga Kristiyano, alam nilang may Diyos sila. Ito po ang pinagkaiba. Sinabi ni Pastora Sarah sa akin, huwag akong mag-worry. Merong bayarin. Sabi niya sa akin, huwag akong mag-worry. Sabi niya sa akin, ako nang bahala. Magtiwala ka sa akin. Huwag ka nang magbalisa, huwag ka nang mag-worry sa babayarin natin o babayaran natin. Okay. Naglakad ako ngayon. Alam kong may asawa ko. Pero, sinabi niya, may word siyang, huwag akong mag-worry. Magtiwala ako sa kanya, siya daw bahala sa akin. Pag walang action, walang works, ang meron lang ako, pananampalataya sa kanya,
pero wala akong aksyon upang sundin yung sinabi niyang wag akong mag-worry na siya nang bahala sa akin. Amen? Many times, kapag ako po ay, halimbawa ay may mga kabalisahan sa buhay, kaya sabi niya, wag kang mag-worry, Artie. Sagot kita. Ako bahala sa'yo. Dati nag-aalinlangan pa ako sa kanya. Pag sinasabi niya yan, para bang, may pera ka ba? Bahala ako sa'yo. Kasi ang laki ng halaga na kailangan namin. Halimbawa, pupunta kami sa ganito, pupunta kami sa ganito. Eh ako yung humahawak ng kaba ng tipan. Halimbawa lang, ako po yung humahawak. Alam ko kung magkano na lang yung budget. Okay? Sabi niya, ako bahala sa'yo, Harty. Huwag ka mag-alala. Sabi ko, saan ako kumuha ng pera? Di ba, ganyan tayo? Ba't may pera ka? Di ba, tama po ba? Saan ako kumuha? Tiwala ka lang. Ganyan siya. Pag hindi ako nagtiwala, minsan hindi ko matatanggap yung pabor na sinasabi niyang magtiwala ako sa kanya. Siyang bahala sa akin. At dahil lagi niyang napapatunayan na every time akong magtitiwala sa kanya, na siya nang bahala sa akin, confident ako humarap sa future ko. Kasi subok na subok ko na. Hindi talaga ako nabibigo. Kapag nangako siya, tinutupad niya. Tao yun, ha? Tao yun. How much more si Lord na hindi marunong magsinungaling? Kung ang tao, minsan kapag may word of honor yung tao, pag sinabi niya, kasi minsan, tayong mga tao, pag nagsinabi ng nanay mo, ng tatay mo, ng ate mo, ng kuya mo, minsan wala ka ng tiwala, di ba? Sino sa inyo dito yung dala na? Dala na sa girlfriend mong pag nangako ay hindi tinutupad. Dala na sa boyfriend mong kapag nangako ay hindi tumutupad. Dala na sa kuya at ate mo, sa nanay mo, sa lolo't lolo mo na hindi tumutupad. Ibahin mo si Jesus sa kanila. Amen? Kaya ang nangyayari, takot nang magtiwala kasi laging nabibigo. Kapag laging nagtitiwala, laging nabibigo. Ngayon ito po, sinong mayroong dito, lotion? Sa mga bag nyo, lipstick o ano pa man, bigyan nyo nga ako dyan ng kahit ano sa bag ninyo. Yung mayroong nakalagay na babasahin dyan, may direction pa dyan. Magbigay. Parang yung games ba yun? Yung bring me, hallelujah. Pampaano to? Sa mga girls, pampaano to? Foundation. Foundation. Anong purpose nito? Para pumuti. Okay, makinig po ha. Tignan niyo po ha. Ang foundation, ibinigay, ginawa, saang purpose? To help your face na maging kuminis. Pampakinis daw, sabi ni Maya. Huwag kayo titigin sa Ay, G. Huwag kayo titigin. Pampakinis daw, G. Purpose, pampakinis, ano pa sa mga babae? Pampapantay, ano pa? Pampatanggal ng spot, ano pa? Ang daming benepisyo nito. Ginawa ito sa benepisyong yon. At ang babae nakakaalam nito. Okay? Makinig po kayo, ha? Nakakita kayo ng word, Maybelline Fit Me. Natural to, natural seamless finish, UV protection, nagbibigay siya ng mga pangako, etc., etc. Eto man o meron pa ba? Wala na? Yung may direction? Magbigay po ng halimbawa. Okay.
Okay, sample lang po ito ha. O, ito. Ah, ano to sa mga girls? Paparasan to? Gumagamit kayo nito? Anong purpose nito? Ba't ginawa ang sunscreen? Para hindi ka mangitim. Para gumwapo ka, gumanda ka. Hindi masyadong mabakbak ang mukha mo. Okay? Yun yung purpose. Makinig po kayo ha. Uy! Sunblock cream, perfect coverage for natural, no makeup look. May direction, may instruction. Apply a small amount into the face and blend evenly with your makeup, brush, sponge, or finger tips. Okay, tingnan niyo po ah. Meron kayong nababasa, ang tawag po dyan is knowledge. Ang tawag po dyan is information. Information katulad ng Bible. Kinig po kayo ha. Ito po ang Bible. Ito ginawa ito para sa muka. Ginawa rin ito para sa muka. May purpose din ang Bible, bakit ginawa? Tingnan niyo po ha. Nagbabasa ka ng Bible, Genesis to Revelation. Katulad nito, nagbabasa ka. Pero hindi ibig sabihin nagbabasa ka, may epekto na. Hello? Ulitin ko. Hindi ibig sabihin nagbabasa na ako ng apply a small amount, may epekto na. Kinakailangan mo munang maintindihan because knowledge is information. Stage 1 po yun. Ang stage 1 ng transformation at pagpapala ng Panginoon to bless you, to help you, sapagkat nasa Kanyang lahat ng solusyon sa problema natin, ngunit bibigyan ka muna niya ng information. Is word of the Lord. Amen? I-inform ka niya na ang salita niya, na siya mismo ay kaya kanyang tulungan, walang imposible sa kanya, at i-inform ka niya, lahat ay kaya niyang gawin para ikaw ay kanyang ipagpalain, i-bless, ayusin ang buhay, mabigyan ka ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sinasabi niya na yung katulad dito, puputi ka daw, aayos daw yung mukha mo, matatanggal yung mga bakbak ng mukha mo. Amen? Pagagandahin ka. Ang daming mga pangako ng produkto. Amen? Kapag nakita mo dito yung pangit yung pangako, i-apply mo pa doon, pag ito ay nilagay mo sa mukha mo, magiging bukbukin ng mukha mo. Nakalagay dito, bubukbukin ng mukha mo pag ginamit mo to. Lalaki ang mata mo, lalaki ang ilong mo, lalaki ang lahat ng bibig mo. Iti-take mo pa ba to? Hindi. Ano ang Bible? Bad news or good news? Mabuting balita. The Bible is good news. Hindi siya bad news. Naghahatid ng pag-asa ang salita ng Diyos, katulad ng mga ito. Kailangan mo siya, kasi nga para hindi ka mangitim. Manag-sunblock ka. Kailangan mo ang Biblia, ang daming pangako. Knowledge, information. Pang nagbasa ka, knowledge pa lang po yan. Pero may stage 2 is understanding. Kapag naintindihan mo ang word ng Lord, which is comprehension, nagpo-produce ng comprehension to comprehend. Ito. Kapag hindi mo naintindihan ang halaga ng isang gamot o isang vitamina, tatanungin ko po, Sister Amy, iinumin mo po o hindi? Hindi mo iinumin. Bakit mo hindi iinumin? Kasi hindi mo pa naman naiintindihan kung para saan yun. Ba't mo iinumin? Baka mamaya lason yung iinumin mo. Pag naintindihan mo ang halaga ng vitamina, binasa mo muna, pinag-aralan mo muna, bago mo siya i-take. Naintindihan mo, mahalaga to, ay BioFlu, Biogesic, pag nalalagnat ako, naintindihan mo siya, nagpapawala ng lagnat, nagpapawala ng sakit. Pag tinake mo si BioFlu, pag iba na yung pangalan, blue na, iti-take mo ba siya? Hindi mo siya iti-take. Blue, ano tong blue? Kasi hindi mo pa naiintindihan kung ano tong blue na to. Naintindihan mo na si BioFlu. Okay? Makinig. Pag naintindihan mo siya,
Hindi ibig sabihin may understanding ka na, ay blessed ka na. From stress to blessed po tayo. Sino na-stress? Maraming na-stress na Kristiyano. Pero hindi ibig sabihin blessed na sila. Hindi ibig sabihin na meron silang Diyos, blessed na sila. Hindi ibig sabihin meron silang alam sa word ni Lord from Genesis to Revelation, blessed na sila. No. Kasi information pa lamang po yan, kapatid. Kinakailangan mo munang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang salita. Understanding, at pag pumasok na si understanding, naiintindihan mo na siya. Oy, napakahalaga pala dito. Oy, aayos pa lang mukha ko dito. Hindi na pala ako masyadong mangingitim dito kahit pumunta ako ng beach. Hindi ako masyadong masusunog. Naglalagay pa naman ako ng astringent sa mukha. For example, i-a-apply mo na siya ngayon. Tingnan ang a-apply, ha? Sa inyo tatalab. In-apply ko na. Ang tawag doon, wisdom. Ang pangatlong stage para i-bless ka ni Lord, kasi kine-question ng mga tao si Lord. Parang hindi ba sapat si Jesus? Para bang hindi pa sapat si Lord? Sapat na sapat. Mabisang nagtatanggal ng kasalanan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, nagbabago ng buhay ng tao si Jesus. Inaayos niya ang buhay ng tao, inaayos niya ang pamilya, nagpo-provide siya. Sinabi niya hindi kanya iiwanan, ipapabayaan man. I know the plans I have for you. Ibibless kanya, tutulungan kanya. Para sa kanila hindi sapat. Nababasa na nila hindi pa rin sapat. Kasi hindi nila naiintindihan, kaya hindi nila ina-apply. Anong in-apply ko na? May resulta ba? Pumuti? Kulang ba ba? Pag nakita mong kulang ka pa, nagwo-worry ka pa? Nagwo-worry ka pa rin kahit Kristiyano ka na? Magbabad ka pa! I-take mo pa ang word ni Lord. Mag-pray, magdeklara. Huwag mong kukwestiyonin ang bisa nito. Amen? Lalo pa, subok na. Subok na ba ang Biblia? Subok na ba ang Word of God? Na nagbabago ng buhay ng tao, nag-aayos ng pamilya, nagpapala, nagpapagaling, nagpapalayas ang demonyo. Inaayos niyang marami, subok na subok, pero bakit yung iba, para bang walang epekto sa kanila? Ano niyo bang bakit walang epekto? Hindi ina-apply. Nandyan lang. Naghahanap ng, mukha ako nasusunog na. Ano kayang solusyon sa mukha akong nasusunog? Meron pala sa bahay nito. Lalo yung nanay niya, marami nito. Yung nanay niya, may Bible sa bahay. Nandiyan dyan. Anong solusyon? Nangingitim na ako, puno na ako ng kasalanan. Namumuhay ako sa kasalanan. Lalaki ako pero parang nagiging babae ako. Mabahay ako para yata ako nagiging lalaki, ha? Wala akong butas dati, bakit para ako nagkakaroon ng butas na, ha? Ang iksi ng buhok ko dati, umahaba na. Hindi ako nagmumura dati, ba't nagmumura na ako? Magalang ako dati, pero hindi na ako magalang ngayon. Hindi ako nangungopia noon, dati ngayon nangungopia na ako. Hindi ako nangungupit noon, ngayon nangungupit na ako. Nandun na yung solusyon. Parang yung mayaman na si Lazaro. Napunta sa impyerno si mayaman. Tapos sabi ni Abraham sa kanya, kasi bago magsalita si Abraham, nagsalita muna yung mayaman. Sabi niya, Amang Abraham, meron akong kapatid sa bahay. May 5 akong kapatid doon. Pwede po bang papuntahin niyo si Lazaro doon na sabihin na huwag silang mapupunta rito sa impyerno, huwag niyong mong hayaang mapunta sila sa impyerno. Anong sabi ni Abraham? Nasa kanila mga sinulat ni Moises. Nasa kanila mga sinulat ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga yon. Anong sabi ng mayaman? Hindi sapat ang mga yon. Ibinigay na yung solusyon sa kaligtasan ng kanyang pamilya, pero sinabi ng mayaman, hindi sapat ang mga yon. Kaya kapag sinabi mong hindi sapat ang mga produktong paglagay ng mukha mo, hindi mo talaga sila i-apply kasi sinasabi mong hindi sila sapat. Which is katulad ng Word of God.
Kapag ang mindset natin sa word ni Lord, hindi sapat ang word ni Lord para tulungan ka, ayusin ka. Kaya maraming hindi nagsisimba. Kasi iniisip nila hindi sapat ang pagsisimba para maging maayos ang buhay nila. Doon sila nagkamali. Doon nagkamali ang maraming tao. In-underestimate nila ang kapangyarihan at kakayahan ng Diyos upang tulungan at pagpalain sila. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa lahat ng tao. Sabi niya, babalik ako rito sa lupa. Pero bago yun, gagawang ko muna kayo ng tirahan, tahanan sa langit. Sa bahay ng aking ama, maraming silid, maraming bahay doon, maraming mansyon. Dadaling ko kayo doon. Ngunit ang ibang tao, walang pananampalataya, ayaw sumampalataya. Kaya sinabi ng Panginoon, kung may magagawa ko, sumampalataya ka. Pag sumampalataya ka, for example, pag sumampalataya ka dito, i-apply mo to. Sino makikinabang nito? Ang makikinabang nito, for example, si Nika. Umawak ka. Maraming may ganyan, sample. Pag in-apply mo yan, hindi mo pa siya mapapakinabangan. Ang Word of God, nasa iyo. Hindi porket may Bible ka, pakinabang na sa'yo ito. I-a-apply mo to. I-apply mo nga daw yan. Kaya mo? Sige daw. Sample lang, sige na. Isa lang. Okay. Uy, tinamaan ngayon. Nakita natin yung resulta. Uy, kuminis yung mukha. Gumanda yung mukha. Ang tanong ko, gumanda na ba mukha niya? Tatanungin ko lang, gumanda mukha niya? Hindi. Sino ang gumanda ang mukha? Si Nika, bakit ka mo? Siya yung nag-apply. Parang ito po yan, kapatid. Kung i-a-apply ni AJ, siya yung makikinabang nito. Ng Word of God nasa loob nito, parang ganito, information lang yan. Hindi mo yan magiging pakinabang kung hindi mo i-a-apply ito. Ang layo! Pero makikita agad natin yung pagkakaiba. Pag in-apply, nagpapaputi. Effective. Tanungin ko kayo, fake ba si Lord? Fake ba ang word ni Lord? Maraming peke na mga produkto. Pag in-apply mo, imbis na gumanda buhay mo, nasira ang buhay mo. Maraming produkto, pag in-apply mo, imbis na gaganda mukha mo, sunog ang mukha mo. Nasira ang mukha mo. Bakit? Fake eh. Tulad ng mga Diyos-Diyosan na ginagawang Diyos-Diyosan ng maraming mga tao. Instead na gumanda yung buhay nila, mas naging worse ang buhay nila. Kasi fake yung in-apply nilang mga salita na naririnig nila. Instead na Bible ang pakinggan, hindi fake, totoo, merong resulta. Mabenta, pinakamabentang libro sa buong mundo ay salita ng Panginoon. Ngunit nasa sa atin na lang po kung i-a-apply natin o hindi. Kaya walang kasalanan ng Diyos. Ang may kasalanan, hindi ang Diyos. Kasi ginawa niya ng lahat. Ang gagawin na lang ng tao, ano po yun? I-apply ang kanyang mga narinig na mga salita ng Diyos. Sinabi niya sa iyo, kumalma ka. Bakit? May mukha ba? Okay, makinig po, no? Nakalagay sa Bible, huwag kang mabalisa sapagkat kung ikaw ay mababalisa, hindi ito magpapahaba ng iyong buhay. Salita niya, direction for use, huwag mabalisa. Diba may direction sa likod ng mga paano gamitin? Alam niyo ba bang Word of God? May mga pagtuturo din paano i-apply. Magpatawad ka muna.
patatawarin ka ng Diyos. Kung may sama ng loob ang kapatid mo, magpatawad ka. At bago ka humarap sa Panginoon. From stress to bless. Paano na-stress ang tao? Nakaka-stress yung mukha ako. Marap ka sa salamin, nakikita mo ang sarili mo, problema. Imbis na blessing ang mukha mo sa salamin, problema ang nakikita mo. Nakaka-stress yun. Nakaka-stress siya. Ang solusyon, ang daming produkto pwede mong i-apply. Tama po ba? Pag ako po'y namumroblema na sa mukha ko, naghahanap na ako ng solusyon. Naghahanap ako ng Cetaphil, naghahanap ako ng mga beauty product, nilalagay ko sa mukha ko, effective sila. Pero alam niyo po minsan, nandyan na yung solusyon, kaso tinatamad ka lang i-apply. Yung solusyon minsan sa Summer Point, nandito na. Tinatamad lang ibang pumunta. Alam nila na mahalaga ang magsimba. Alam lang nila, pero hindi ina-apply. Subukan na lang i-apply. Ang bawat isa sa inyo may patotoo sa kabutihan ng Diyos. Individual, tatanong ko kayo isa-isa, especially sa mga talagang ina-apply ang Word of God. Sino sa inyo rito masabing pinabayaan kayo ng Panginoon? Sino sa inyo masabing hindi epektibo ang Panginoon? Ang hinihingi nga lang, manalig ka. Hindi mo ititake ang mga gamit na ginagamit mo sa bahay kung wala kang paniniwala sa mga produktong ina-apply mo sa mukha mo. Hindi mo sila i-apply kung wala kang paniniwala. Kaya mo sila in-apply at bakit mo ininom ang vitamins mo ngayon at iniinom mo kasi naniniwala ka. Sa pamagitan nun, nagreseta ang doktor sa'yo, naniniwala ka sa doktor, yung reseta niya, magpapatulong sa'yo, magpapagaling. Iniinom mo siya kasi nagtiwala ka sa doktor. Si doktor ang nagsalita. How much more si Jesus Christ ang nagsalita, higit pa sa mga doktor. Amen. Sa mga oras na ito, ang stress ay resulta ng shortage mindset. Pag sinabing shortage mindset, sila po yung laging iniisip, kulang, hindi sapat, kulang, hindi sapat. Yan ang shortage mindset, kaya na-stress ang tao. Shortage mindset. Kapag nasa stress ka, ibig sabihin, yung mindset mo, nasa shortage mindset. Ngunit pag nasa blessed life ka, ang mindset mo iba. Surplus mindset. Pag sinabing surplus mindset, punong-puno ka ng kayamanan. Hindi lang kayamanang bagay ng material, kundi mga kayamanang pwede mong i-apply sa buhay mo. Mga salita ng Panginoon na kayang mag-ayos ng buhay mo, na i-a-apply mo na lang siya. At ang pagtitiwala mo sa salita ng Panginoon, mayaman ang word ni Lord. Higit pa ito sa kakainin, inumin at daramtin ng isang tao, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa ating lahat. Amen? Let's pray. Maaaring may mga problema ang bawat isa sa atin. At maaaring mayroon kang pagtatanong sa iyong sarili, kaya pa ba? Kaya pa bang ayusin ng Diyos yung buhay ko? May pag-asa pa ba ako?
Lord, may magagawa po ba kayo? Puno ng pag-aalala ang buhay ko. Stress po ako. Lord, depressed po ako. Puno akong pag-aalala, puno ako ng takot. May magagawa pa po ba kayo, Panginoon, sa ganitong klaseng taong tulad ko? Gaganda pa ba ang bukas ko? Gaganda pa ba ang kinabukasan ko? Gaganda pa ba ang future ko? Lord, may magagawa pa po ba kayo? Kaya mo ba akong i-transform? Parang hindi na po kaya, Panginoon eh. Muli sasabihin ng Panginoon, kayang-kaya, anak. May magagawa ako. Kayang-kaya, anak. Sa tao ay may imposible, ngunit sa Diyos ay puno ng posible. Maaaring may mga katanungan ka, may magagawa ka pa po ba, Panginoon? Kaya mo pa ba akong pagpalain? Kaya mo pa ba ako, Panginoon, bigyan ng pangangailangan ko? Kaya mo ba bang ayusin ang pamilya ko? Kaya mo pa ba, Panginoon? Kaya mo ba? Kaya mo ba, Panginoon? Sasabihin sa'yo ng Panginoon, uulitin ko ang salita niyang kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya. Kayang-kaya ni Jesus. Ikaw, sa mga oras na ito, anong pinag-aalinlangan mo ngayon? Saan ka nag-aalinlangan ngayon? Kaya pa ba? Ano ang salita mo ngayon sa isip mo, sa buhay mo ngayon, yung word na kaya pa ba, Lord? Kaya pa ba? Kaya pa ba akong magustuhan ng nanay at tatay ko? Kaya pa bang maging magandang pangalan ko, nasira na yung pangalan ko? Kaya pa ba, Panginoon, mo akong magamit kahit bumagsak ako? Kaya pa ba, Panginoon? Kaya mo pa ba, Panginoon, ayusin ang aking buhay? Nasabihin ng Panginoon, yes, kaya. Sa isang kondisyon, kung ikaw ay may pananampalataya, kung ikaw ay may pananalig, kung ikaw ay mananalig, kung ikaw ay sasampalataya, kaya. Kaya. Kung mananalig ka, yes, kaya mo. Yes. At sabi ng taong yon, nung sinabi ng Panginoon, kung mananalig ka, kung sasampalataya ka, walang imposible. At sinabi ng taong yon, sumasampalataya po ako, naniniwala po ako, nananalig po ako. At kumilos ang Panginoon. In-apply agad ng taong iyon ng narinig niyang word na kung mananalig ka, sasampalataya ka, maniniwala kung kaya kong pagalingin at kaya kong tulungan. Hindi siya nag-aalinlangan, nanalig siya, in-apply niya agad ang kanyang narinig na salita. At biglang ang manifestation ng kanyang pagsampalataya sa Panginoon ay kanyang naranasang pinagaling, gumaling. Yung tao na kung saan inaalihan ng masamang espiritu, pinagaling ng Panginoon, gumawa siya ng himala at nagkaroon ng matinding patotoo na sa Diyos nga ang sino mang sumampalataya ay siya'y gumagawa ng himala. Ano ang pwede mong i-apply sa mga oras na ito na matagal nang nasa iyo na word ni Lord na pwede mo nang i-apply sa oras na ito? Apply the Word of God in your life, because the Word of God is not just only information.
ito'y ina-apply. At sino mang nag-a-apply ng word ni Lord, ang silang nakakaranas ng resulta ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Lord, dinedeklara ko sa mga oras na ito, ang resulta ng aming pagsampalataya sa iyong mga salita, ina-apply namin ang salita mo sa aming pamilya, sa aming buhay, from Genesis to Revelation, ang lahat ng mga pangakong binitawan mo, ang lahat ng mga direction mo, ang lahat, Panginoon, ay ma-apply namin, Panginoon. In the name of Jesus, and we declare results. We declare results. In the name of Jesus, ang Diyos namin pinaglilingkuran na si Yahweh at ang anak niya na si Jesus ay sinugo sa mundong ito sa kaligtasan ng maraming tao. Ibinigay niya na ang lahat ng solusyon at kami, Panginoon, ina-apply namin sa oras na ito ang mga salita mo sa buhay po namin. Tulad sang pangako mo sa amin na huwag kaming mabalisa, huwag kaming ma-stress sa lahat ng aming pangangailangan, sa lahat ng aming iinumin o darating, Panginoon, sapagkat sinabi mo, alam mo na ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Kinakailangan na lang namin i-apply. Ang kinakailangan namin gawin is to seek you, Lord. To seek you first. Unahin ka, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, at ang iyong katwiran, ang lahat ng aming pangangailangan ay iyong idadagdag. Lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak ay iyong ipagkakaloob. Ito, Panginoon, ina-apply namin sa mga oras na ito. Sa lahat ng mga inuna ka, Panginoon, sa lugar na ito, ina-apply namin sa pangalan ni Jesus. It will be added unto you. Maaring pambayad ng utang, pangmatrikula, para sa bahay, para sa sasakyan, para sa kinabukasan. In the mighty name of Jesus Christ, we declare the manifestations of the promises of God be upon you right now in Jesus' mighty name. Lord, we pray, my Father God, kami ang finished product ng iyong salita na makikita ang resulta at makikita ng marami, Panginoon, na epektibo ang salita mo. At hiyang kami sa iyo, Panginoon. Nag-aayos ka ng buhay ng tao. Nagtatransform ka ng buhay ng tao. At ina-apply namin ang salita mo na magbibigay sa amin ng transformation. Magbibigay po sa amin ng pagpapago. In the mighty name of Jesus. Oh God, we believe in you, Lord. We believe in you. Hindi lang pagsampalataya sa Panginoon sa Kanya mismo. Tayo mga Kristiyano, nananalig tayo kay Jesus sa Kanya mismo. Parang sa asawa natin, naniniwala tayo sa asawa natin siya. O girlfriend o boyfriend mo siya. O kaibigan ay kaibigan mo siya. Pero hindi ibig sabihin lahat ng sinasabi ng asawa at kaibigan mo, kamag-anak mo, o anak mo, yung naniniwala ka sinasabi niya. Pero pag pinaniwalawaan mo ang Panginoong Kristo, hindi lang sa Kanyang mismo kang sumasampalataya, maging man sa mga sinasabi ng Panginoon, makikita mo ang resulta ng Kanyang sinabi sa iyo. We declare, my Father God, the manifestations of your word to everyone, to each one of us. Send your words, my Father God. We believe in your words, as you said in your word, sa buhay ng iyong mga alagad, itapon mong lambat sa gawing kanan. At nung sinunod nila ang word mo, nakakuha sila ng maraming isda, Panginoon. Because in-apply nila ang word mo, sinunod nila, tinapon nila ang lambat sa gawing kanan. At nagkaroon ng resulta. Maraming mga isda, Panginoon, ang nahuli. Yun ang principle, mga kapatid, sa pagsunod sa word ni Lord. May resulta sa pagsunod sa Kanyang salita. Anong word ni Lord sa iyo? From stress to bless. Na-stress ka ba? Na-stress ka na ba? Then apply the word of God. Apply, take your vitamins. Take your medicines.
Ano ang vitamina natin? Ano ang medisina natin? Is the Word of God. Take it. Take it. Cast all your cares. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga kabalisahan. Sinabi ng Panginoon, ipagkatiwala, ibigay sa Diyos ang lahat ng inyong mga kabalisahan. At ikaw ay magpasalamat. Manalangin, ipag-pray ang lahat ng iyong mga kabigatan. Ibigay sa Diyos. At ang hindi malirip na kapayapaan ng Diyos ay sa iyong puso at isipan na mag-iingat sa iyong buhay upang hindi ka ma-stress. Because you apply the Word of God. You apply, I can do all things through Christ who will strengthens me. You apply that word, I can do. At magagawa mo nga. Because in-apply mo, I can do. I can do. I can do all things through Christ who strengthens me. I believe in you. In-apply mo siya, then magagawa mo nga, kapatid, ang mahihirap na bagay sa tingin mong mahirap para sa'yo. Because you apply the Word of God in your life that you can do all things through Christ na nagbibigay sa'yo ng lakas. Mga kabataan na rito, kaya mo yan! Kaya ninyo! Kaya nyong umasenso sa buhay ninyo. Kaya mo! Kaya sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Sa'yo parang imposible, sa magulang mo parang imposible, parang wala ng pag-asa in the future. Ibahin mo si Jesus. Si Jesus ay epektibong nag-aayos ng buhay ng tao, nag-aayos ng iyong kinabukasan, nag-aayos ng buhay ng tao, at isa ka doon sa aayusin niya, babaguhin niya, tutulungan niya, pagpapalain niya. Kung mananiwala, mananalig ka na kaya niya. Naniniwala ka bang kaya ni Jesus? At kung naniniwala ka, i-apply mo yan. Lagi kang mag-church, lagi kang magsisimba, lagi kang lalapit sa Kanya. Kasi naniniwala ka eh. Lahat tayo nandito sumasampalataya tayo at naniniwala sa Diyos na buhay natin pinaglilingkuran ay buhay at totoo. At tatanggapin natin ang ating gantimpala, ang gantimpala ng buhay na walang hanggan, na Kanyang ipinangako sa Kanyang mga anak, ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang tinig na ito ay kinakailangan kumalat sa lahat ng dako sa buong mundo upang ang Panginoon ay makakilos sa kanila. At ang application ng Panginoon ay to give them eternal life, sapagkat sila ay sumampalataya kay Jesucristo. Oh, Jesus, dinedeklara kong magpatotoo ang Panginoon sa buhay mo para sa iyong pamilya, at makilala ng pamilya mo na tunay ngang si Jesus ay hindi fake sa buhay mo, sapagkat makikita ng pamilya mo kung paano ka tutulungan at bless ng Panginoon at aayusin ng Panginoon, itatransform ng Panginoon. Hallelujah! Sumasampalataya kami sa iyo, Panginoong Jesus. May epekto ang salita mo sa buhay namin. Maaring sabihin ng iba, hindi sapat ang Word of God. Gulit, Panginoon, sa amin sapat. Naniniwala kami, ina-apply namin ito. At ipakita mo sa bawat isang resulta ng application po namin, Panginoon. In the name of Jesus. We believe in you, Lord. At kung na-stress ka, pero ipinagkatiwala mo sa Diyos yung mga kabalisahan mo ngayon, ibinigay mo sa Diyos ang mga problema mo ngayon kasi sumasampalataya kang kaya niya, then masasabing, you will bless. You will bless. You will bless. From stress to bless. And we are blessed. Why we are blessed? We apply the Word of God in our lives. We believe in the Word of God. We believe in Jesus.
walk by faith and not by sight. Mapalad ang sumasampalataya sa anak ng Diyos. Sa Kanya ang paghahari ng Panginoon. We are blessed because of Jesus. Declare that we are blessed because of you, Jesus. We are blessed because of you. Pastor, paano akong blessed? Wala ka akong pera. Hindi batayan ng wala kang pera at masasabing blessed ka. Maraming puno ng anxiety. Kilala niyo ba sa Dr. Willie Ong? Professional na doktor, may pera, may kaya. Kilala sa buong mundo. Nagsasuffer ngayon sa sakit at karamdaman because of stress. Hindi niya nakayanan ng mga komento ng mga tao sa kanya, sa comments, sa YouTube. Nung siya'y tumakbo sa pagiging busy, binas siya ng ibang mga tao. Na-stress siya. Nagkasakit siya sa malalang sakit. Yan ang nagagawa ng stress, kapatid. Dadaling ka sakit at karamdaman ng stress. Kaya walang hindi basihan sa kayamanan o posisyon o kilala kang tao na blessed ka. No. Blessed ang isang tao kapag stress-free, worry-free. And you are blessed because you are worry-free, stress-free, and you are blessed. Bakit ka blessed? Napagtagumpayan mo ang kabalisahan, napagtatagumpayan mo ang stress, napagtatagumpayan mo yung mga tao, na salita ng tao against you, salita ng nanay at tatay mo against you, salita ng mga kapatid mo against you. At kapag napagtatagumpayan mo siya, then you are blessed. You are blessed. And we are blessed because of Jesus. Why? Napagtagumpayan na ni Jesus ang sanlibutan. Kaya pinagpala ang Panginoon. Kaya ang sino mang kumukunik kay Jesus, naniniwala at nananalig kay Jesus, humuhugot ng lakas kay Jesus, we are blessed because of Him. Because of Jesus. Siya ang nangakong bigyan ka ng buhay na ganap at kasiya-siya, hindi kalungkot-lungkot. At meron siyang mga katuruan para makaalis dito sa kalungkutang ito. Huwag kang ma-stress, huwag kang mag-worry. Hawak ng Diyos ang anak mo, hawak ng Diyos ang magulang mo, hawak ng Diyos ang pamilya mo. Ipagkatiwala mo ang kinabukasan mo sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Kayang-kaya ni Jesus kung mananalig tayo. Makinig ang may pandinig sa mga oras na ito. Sinabi ng Panginoon, tigil hangin. Pinatigil niya ang bagyo, ang hangin. Nagulat ang mga alagad. Kaya pala ni Jesus. Sino siya? Kaya niyang patigilin ang bagyo at unos. Kaya niyang patigilin. Kayang-kaya ni Jesus. Sinabi ng Panginoon, bakit kayo nag-alinlangan? Bakit kayo natakot? Wala pa ba kayong pananalig na kaya ko? Nagulat sila nung nakaya na ng Panginoong Jesus ang unos at bagyo, pinatigil niya. Nagulat sila, kaya pala ni Jesus. Sino to? Sino to? Sino to? Nagpakilala si Jesus doon. Pinakilala ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Anumang pagsubok sa buhay, anumang problema ng buhay, anumang bagyo ng buhay, kaya niyang patigilin kung mananalig tayo. Kaya kanyang alisin sa bagyo ng buhay na pinagdadaanan mo ngayon.
kaya kanyang alisin sa kalagitnaan ng bagyo upang ikaw ay mabuhay. At hiningi niya sa kanila ay pananalig. Manalig kayo. Kaya niya patigilin. Binabagyo ba ang pamilya mo ngayon? Binabagyo ka ba ngayon? Na parang lumulubog ka na. Palubog ka na. God wants to bless you. If you believe in Him, and the blessing will come to your family, to your life. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malaking pananampalataya. Hiningi ng mga alagad ay malaking pananalig sapagkat alam nila lagi silang nag-aalinlangan, lagi silang natatakot, lagi silang nababahala at nababalisa. At sa mga oras na ito, ulitin ko, walang problema sa salita ng Diyos at mga pangako ng Panginoon sa buhay natin. Walang problema sa Diyos na gumawa ng himala sa krus ng Kalbaryo. Huwag nating questionin ang kakayahan ng Panginoong tulungan tayo. Ang questionin natin, kaya mo bang manalig sa Kanya? Kaya mo bang sumampalataya sa Kanya? Faith, anong faith? Naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Umaasa ka sa Kanya. Salamat dakilang Diyos sa mga oras na ito. We are blessed. I am blessed. Declare that in your life. Declare that. I am blessed. We are blessed. Because that is the word of God. Apply it. Mapalad ang mga pinag-uusig. Mapalad, blessed. Nang dahil sa akin pinag-uusig kayo, mapalad ka, mag-rejoice ka, magalak ka, magdiwang ka. Mapalad ang mapagpapakumbaba sapagkat itataas. Kung humble ka, napakapalad mo. Itataas ka ng Panginoon dahil mapagpakumbaba ka. Ina-apply mong humility. Then expect the results of humility. God will lift you up. God will raise you up and will lift you up. God will bless you. He belongs to the glory, Father God, and the honor and thanksgiving and adoration. We believe in you in Jesus' mighty name. Amen, 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 amen. Glory to Jesus. Kayo po ba'y napagpala sa mga oras na ito? Pakisabi sa iyong katabi, apply it. Amen? Para makita yung resulta. Amen? Hallelujah. Kita mo? Praise God. Glory to Jesus Christ. Tawagin po natin yung MC sa mga oras po na ito.